Okay, mga kamista, balik vlog po tayo. At Happy New Year po muli sa inyo lahat. Mga kamista, magbibigay lamang tayo ng konting reaksyon at komento dito sa bagong lumabas na pakulo nitong si Greco Belgica. Ang pananawagan niya kay President Trump ng Amerika na iligtas daw si Digong sa ICC at iuwi sa Pilipinas dahil parehas naman daw ang problema ni Trump sa Venezuela at sa Pilipinas. Teka muna. Ito mga kamista, panoorin nyo ito mabuti kasi maganda tong topic natin. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang totoong dahilan kung bakit kinuha ng administrasyon ng Amerika itong si President Maduro ng Venezuela. Word for word at kung ano yung eksaktong dahilan kung bakit nila ito kinuha. Hindi kagaya ng mga iniisip ng mga sumasawsaw ng dahil lamang daw po sa langis. Hindi po. Panuurin po ninyo at maintindihan po ninyo at lahat po kayo na nanonood, ipapaliwanag ko po sa inyo ng mas simple at maigsi lamang. Pero unahin po muna natin itong ipinangangalandakan nitong si Greco Belgica. Okay. Ito po yung nakalagay sa kanyang Facebook actually. Sumulat siya at nananawagan sa presidente ng Amerika. Ang nakalagay dito, Dear President Donald J. Trump. Ilalagay ko rin po dyan sa screen. Pwede nyo pong i-zoom yan para mabasa nyo. Our country, the Philippines, is facing a massive struggle with drugs. Uy, magandang topic to. Government corruption. Uy, maganda talaga. And the protection of our oil and trade territories in the West Philippine Sea. Mas lalong maganda. Very similar to your issues in Venezuela. Very similar daw po ang sabi niya. Okay, tuloy natin. But we are not asking for the US to arrest our sitting president. Instead, we ask for your help in bringing home the former president arrested and detained by the ICC. Our goal is for both the current and former leaders to face justice in our own Philippine courts. We want to restore the rule of law within our own borders. Thank you and God bless. Okay, maganda naman yung intention niya. Nananawagan. Maganda yung intention niya, hindi lamang tama. Maganda yung intention pero hindi tama. Yan ang katotohanan. Okay, mga kamista. Baliwalain na muna natin ng konti itong pinagsasabi ni Greco. Okay. Tuloy natin, bakit dinukot o inaresto o kinuha, whatever, kung ano man yung term na ginagamit dyan o ng mga ibang tao, bakit kinuha ng Amerika ang presidente ng Venezuela, si Maduro? Okay, ito ang totoong dahilan mga kamista. Sinulat ko na, handwritten ko yan, kasi para hindi ko makalimutan para mas malinaw po sa ating lahat. Kasi gusto ko, kung ipapaliwanag ko, maliwanag, naiintindihan ng lahat. At bigyan nyo lamang po ako ng konting time para po pag may nakausap din kayo kasi mainit na topic po ito ngayon na pinalalabas ng karamihan at maraming sumasawsaw na langis lamang daw po ang gustong makuha ng presidente ng Amerika. So ipapaliwanag natin yan, umpisahan po natin. Hindi po ito tungkol sa langis. Hindi ito tungkol sa langis, kaya kinuha ng Amerika ang presidente ng Venezuela na si Maduro. Bakit? Ito ang sagot dyan. Unang-una ito mga kamista, ito ang realidad ng Venezuela. Hindi kontrolado ng Venezuela ang kanilang langis. Nagulat kayo, no? Hindi na po sila ang nagmamay-ari ng langis na pinoproduce nila. Bakit? Isa-isa lang muna natin. Kung iniisip mo na ito ay tungkol lang sa langis, nagkakamali po sila. Hindi mo naiintindihan kung gaano kadelikado at kalupit ang administrasyon ni Maduro sa mga mamamayan ng Venezuela at sa seguridad ng Amerika. Take note po mayroon pong nakasalalay na seguridad sa Amerika. Okay. Hindi lamang po ito sa pagiging diktador at malupit na pinuno ni Maduro. Ang pagpapabagsak po ni Trump kay Maduro ay hindi lamang
pagtatapos actually ng diktadura ni Maduro. At hindi lamang hindi lamang ito pagtatapos ng diktadura na sa pamumuno ni Maduro dito sa Venezuela. Tinapos din po ni Trump, pinutol din ni Trump ang supply ng langis at pera na bumubuhay sa rehimen. Hindi, pakinggan niyo pong mabuti ha. Pinutol o tinuldukan din po ni Trump ang nagsusupply ng langis at pera na bumubuhay sa rehimen o regime o gobyerno ng China, Russia, Iran at Cuba. Nagulat kayo, 4 na bansa po yan. 4 na bansa po. Bakit? Iisa-isahin natin yan ha, para mas maintindihan po ninyo. At lahat na makakapanood, para po pagka meron kayong nakausap na langis lamang daw ang kinuhan, ang gusto ng Amerika sa Venezuela, pakibatukan nyo ng konti para mag-aral din, konting basa. Huwag puro makinig lang sa social media. Bakit? Habang ang mga kritiko ay pilit na sinasabi na ito'y tungkol lang sa langis na gustong kuhanin ni Trump, ito po ang totoong realidad. Hindi na po kontrolado actually ng Venezuela ang kanilang langis. Ano po ang ibig sabihin nun? For some information, noong pong bago maupo itong si Maduro, ay meron po silang output na 3 million barrels of oil every day. Noong panahon po ni Hugo Chavez, bago siya nagkasakit at bago naupo itong si Maduro. Para po sa kaalaman ng lahat, sila po ay may 303 billion barrels of reserve oil. Mas malaking di hamak kaysa sa Saudi Arabia. Napakaganda, di po ba? Dapat napakayaman na bansa nito. Pero po ito ang realidad. Hindi na nga po sila ang may-ari ng hindi na nagmamay-ari actually. Parang hindi na sila ang nakikinabang sa langis na ito. Kasi ganito po yan. Yung regime po kasi ni Maduro is over-leveraged na. Ano po ibig sabihin to? Tatagalogin natin ha. Ang ibig sabihin po ng over-leverage, baon na baon po sa utang ang gobyerno ng Venezuela sa pamumuno ni Maduro. Kumbaga, mas marami siyang utang kesa sa pambayad. Ganun po ang sitwasyon ng Venezuela. So, ano ngayon ang epekto nito? So, ibig sabihin, hindi na kayang magbayad. Hindi po kayang magbayad ng gobyerno ni Maduro ng pera, ng cash. Wala na siyang kasi over-utang na siya. So, paano siya magbabayad? Ganito yan. So, halimbawa, kasi dahil over-leverage na po siya, nakabaon na po siya actually sa mga utang nung binanggit nating 4 na bansa. Sa paanong paraan? Ganito po yan. Halimbawa, sa China. Ang China po kasi, ang kanyang policy talaga, papautangin kanya na papautangin. Ibabaong kanya sa utang hanggang sa mahawakan na niya ang mga infrastructure mo. Marami na siyang ginawa niya sa Asia. Pinupuhunanan niya yung mga port, mga dam, mga tulay, papautangin kanya hanggang sa hindi mo na kayang makabayad dahil sa taas ng interest na hinihingi niya. So anong gagawin niya? Sa kaso ng Venezuela, ang kinukuha niya sa Venezuela ay langis. Langis ang kabayaran doon sa mga utang ng rehimen o regime o ng gobyerno ni Maduro. At alam niyo po ba na nasa 700 to 900,000 barrels of oil ang ipinuproduce na lamang ng Venezuela sa panahong ito? Dahil majority po ng kanyang oil well ay sira na. Hindi po kasi ito na-maintain dahil sa sobrang korupsyon. Mahabang kwento, pero pwede pong pag-usapan natin yan sa ibang vlog, sa ibang pagkakataon. Pero sa ngayon, iigsian ko lamang at yung pinaka-importante para maintindihan po ng lahat na hindi po ito tungkol sa langis lamang. Kaya kinuha ito ng Amerikang itong si Maduro. Okay, balik po tayo. So, ang China po ngayon kasi,
almost 80% ng pinoproduce na inilalabas ng langis ng Venezuela ay napupunta na lamang ito sa China. So, majority ng langis ng Venezuela ay China na lang ang nakikinabang nito. 80% mga kamista. Kasi sa sobrang laki na ng utang at interest na inabot ng mga financial investment na inutang ng gobyerno ni Maduro. So, nakabaon na siya sa utang sa China, which is yun po talaga ang ginagawa ng China. Ibabaon ka niya sa utang, harahawa ka na niya hanggang dumating ang panahon na hindi lamang, kung ito hindi nangyari, hindi lamang langis ang kukuhanin nito, kundi maaaring pati lahat ng mga minerals pa. Okay, tuloy po tayo. So, ganun po ang nangyari. So, o nga pala, itong 80% ng langis po na to ay hindi po ito every month ha. Kung merong output ang Venezuela na 700 to 900,000 barrels of oil every day, 80% po niyan ay ibinabayad niya sa China, hindi every month ha. Every day, every single day, araw-araw po ay may barko na umaalis ng Venezuela at pumupunta ng China. At ito pong mga barkong ito ay wala sa radar. Ito po ay mga ghost ship. Ghost ship kasi po mayroon pong sanction ang China na hindi na dapat itago nila ito para hindi malaman ng mga katulad ng Amerika at ng mga Western country na lumalabag siya sa patakaran. So, itinatago niya ito. May mga ghost ship po siyang ginagamit araw-araw na bumibiyahe magmula Venezuela hanggang China. 80% po ng 700 to 900,000 na barrels of oil na inilalabas ng Venezuela. Okay, tuloy tayo. Isunod naman po natin ang Cuba. Ang Cuba, ang ipinangbabayad po ng Venezuela ay langis din. Ano ang utang ng Venezuela sa Cuba? Ang utang po ng Venezuela sa Cuba ay yung mga binibigay na serbisyo na seguridad ng presidente ng Venezuela na si Maduro. Kasi po, ang security ni Maduro ay hindi mga Venezuelan army, hindi po Venezuelan police, hindi Venezuelan presidential security, hindi Venezuelan army. Sila po ay mga Cuban Cuban Special Forces na ibinibigay ng Cuba kay Maduro para siya ay protektahan. Okay, bukod pa roon ay kabayaran sa intelligence na ibinibigay ng Cuba sa kanya. Mga impormasyon na importante sa kanila para manatili sila sa pwesto. Hindi lamang yan, lahat ng klase ng intelligence. At ang binabayad ng Venezuela dito ay hindi pera dahil wala naman na siyang pera. At may pera pero ang nakikinabang lamang po ng bilyon-bilyon pera ng mga pumapasok sa kanila ay ang mga nakaupo lamang din po sa gobyerno at ang kanilang mga kaibigan at mga kasocialites. So, pangalawa pa lang yan, China at Cuba. Ano naman ang ibinibigay ng ano naman ang kapalit para sa Russia? Ang Russia naman po ay nagsusupply ng armas at military support. Ang ibinabayad po ng Venezuela sa Russia sa mga sinusupply na armas at military support ay langis din. Sasabihin niyo maraming langis sa tawag dito sa Russia. Marami nga po, totoo, pero hindi po siya nakasanction din siya. Hindi rin niya magagamit 'yun. So, kinakailangan kumuha siya ng iba pang langis which is mas mura kung kukuhanin lamang niya sa Venezuela. So, okay. Ngayon, ano yung pang-apat? Ang Iran. Ang Iran, ang ginagawa naman po ay ginagamit naman po ng Iran ang Venezuela para kasi nakasanction din po ang Iran. So, paano naman mailalabas ng Iran ang kanyang pera para sa kanilang mga pinuno, mga elite outside Iran? Ginagamit niya ang Venezuela as trading as parang route para mailabas through mga banking system yan na sa Venezuela dumadaan ang gold at mga pera.
ng Iran. Kawawang mga Iranian, wala ring pera. Okay, yang apat po na iyan ang nakikinabang sa kay Maduro. Bakit po ngayon sinasabi ko na hindi lamang ito tungkol sa langis? Alam niyo po, ang China, ang Iran, ang Russia at ang Cuba ay number 1 enemy ng Amerika. At lahat yan ay gustong pabagsakin ang Amerika. Number 1 na dyan ang Iran at number 2 ang China. Or maaaring baliktad, number 1 ang China, number 2 ang Iran. Alam natin yan na security risk yan para sa mga Americans. Nasaan po ba ang Latin America? Nasaan po ang Venezuela? Ito ang Amerika. Ito ang Latin America. Nandito sa parteng ito, dito sa part na yan, ang Venezuela. Andito ang Miami. Sila po ay malapit ang distance. For security reason, ano ang dapat gawain ng Amerika para maprotektahan niya ang kanyang future safety at security ng Amerika? Pag ganito na 4 na bansa ay nagkukuta na sa pamamagitan ng parang binili na nila ang Venezuela para manatili sila roon dahil binaon nila lahat sa utang ang Venezuelan government. At habang nakaupo si Maduro, silang lahat ay protektado ng gobyerno ni Maduro. Okay, ibig sabihin hindi nakikinabang po ang mga Venezuelan people sa langis. Ang katotohanan niyan, wala pong pinakikinabangan ang mga mamamayan ng Venezuela. Dahil ang langis na kanilang pinoproduce ay napupunta na sa 4 na bansa. At nagbabayad sila ng langis na ito at ang pera ay napupunta lamang sa bulsa ng mga namumuno at mga kasamang elitista ni Maduro sa kanyang circle. Okay, tuloy po natin. Ano ba talaga ang sinira ni Trump sa pagkuha nila kay Maduro? Pakinggan niyo pong mabuti. Ang totoong sinira ni Trump ay ang fully international syndicate or organized na sistema ng hostile regime. Ito po yung organized na pagsasanib-sanib ng 4 na bansa ng mga hostile regime na tinatawag katulad ng Russia, China, Cuba at Iran. Ito yung 4 na bansa na threat sa security ng Amerika. Okay, naiintindihan niyo po siguro, nasusubaybayan niyo ako. Ano po ba yung ibig sabihin ng hostile regime para mas maintindihan niyo pa? Ang ibig mo sabihin ng hostile regime, sila yung mga kontrabida kumbaga sa pelikula, sila ang kontrabida sa isang pelikula. Okay, sila yung hindi kumikilala ng human rights. Sila yung mga human rights abuser. Sila yung mga sumusuporta sa terorismo. Number 1 dyan, ang Iran. They support terrorism. Imagine what they're doing to Israelis, yung mga suicide bombing at yung mga attack na ginagawa nila. Kasi po, ang Iran ay Islamic regime. Radicals. Okay. Sila yung hindi kumikilala ng freedom of speech. China, Russia, Iran, Cuba. Diyan po sa mga bansang yan, pag ikaw ay mamamayan nila, hindi ka po pwedeng mag-express ng iyong hinanaing sa kanilang pamumuno. Kung hindi ka makukulong, ikaw ay paparusahan na di mo alam kung hanggang saan ka aabot. Marami po dyan na lumaban sa gobyerno ng China, nagsalita sila, freedom of speech, kinulong pero yung iba nakalabas pero matagal, pero yung iba hindi na po nakalabas. Ganon din sa Russia, ganon din lalong-lalo na sa Iran. At sa Cuba naman ay very suppressive din po ang kanilang gobyerno na kagaya rin po ng Venezuela na si Maduro. Dahil si Maduro po ay isang diktador na nagpapahirap din talaga sa kanyang mga mamamayan. Okay. So ito ay itong mga hostile regime na ito, bakit ba siya kailangan putulin ng gobyerno ng Amerika? Kasi sila yung mga direktang nagpopondo ng drugs.
Bakit drugs? Alam niyo po dito sa Amerika, maraming drug addicts. Kahit anong gawain ng Amerika, tuloy ang pagbaha ng drugs sa Amerika. Bakit? Yan po ang isa sa armas na ginagamit ng mga kalaban ng Amerika para sirain ang kanilang komunidad. Drugs at mga illegal weapons. So, ang ano po nito, ang pinaka-problema po rito, pagka ganyan, direkta ngayon na itong Americans ay directly will be hard hit ng mga ganitong problema. It will directly harms the American population. So, siyempre, kung ikaw ay presidente, anong gagawain mo? Kailangan mong putulin ang ganitong problema kung naiintindihan mo yung problema. So, ito yung tinatawag na Trump Doctrine. Kaya sa pagpunta nila sa Venezuela at pagkuha nila kay Maduro para maputol na ito, ina-identify nila ngayon ang threat. At sino ba ang threat? Ang threat dito yung 4 na bansa na alam ng Amerika na kalaban po niya talaga. At ito ay security risk pagdating ng panahon sa kanila. Ano ang ginagawa ng isa sa mga doctrine ni Trump? Putulin ang leverage. Ibig sabihin, putulin na ang koneksyon ng 4 na iyon na nasa Venezuela. Kasi po, sa pagkuha nila kay Maduro, mawawala na yung koneksyon ng mga agreement sa 4 na ito. Sa China, sa Russia, sa Cuba, at sa Iran. Kaya po nag-iingay ang 4 na bansa na ito at sinasabi nila na dapat daw rumespeto ang Amerika sa international law. Hang on! Hindi po ganun kasimple yon. Bakit? Kasi look who's talking. Ang China, sino ba ang binubuli nila at binabalahura nila sa Asia? Kasama tayo dun, ang Pilipinas. Yun na lang, pag-isipan nyo mabuti, sumusunod ba sa international law ang China? Hindi. Sumunod din ba ang China sa noong panahon na may mga nagwewelga ng mga estudyante at humihingi ng democracy sa kanilang bansa, ang tinatawag na Tiananmen Square? Matagal na pong nangyari yan, I think 1984, pero alam nyo ginawa? Sinagasaan po ng mga tangke nila ang mga nagwewelga na mga estudyante para sa demokrasya. At binura po nila yun sa kasaysayan. Wala po kayong makikita na ngayon masyadong video nun. Nung kinuha ng China ang Tibet, nirespeto ba nila ang international law? Hindi. Hindi rin. Ang Russia, nirespeto ba ng Russia ang international law nung pinasok nila at dinigma at ginera ang Ukraine? Hindi rin. Ang Iran, rumirespeto ba sila sa international law? Sa pagsuporta nila sa mga terrorist group para gamitin at maging proxy para i-terrorize ang mga Israeli citizen? Hindi rin. Ang Cuba, sila naman ay drugs. At ginagamit at malaking nagpo-produce din ng drugs ay ang Cuba at itong Venezuela ay transshipment area. So, itong pagkuha kay Trump, kay Maduro, ito yung ulo kasi para maputol yung 4. Para masiguro ng Amerika ang kanilang security in the future. Kasi ang 4 pong ito ay security risk. So ngayon, kung sinasabi po nila na langis lamang daw po ang dahilan kung bakit kinuha ng Amerika ang Venezuela, mali po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang Amerika ay may 1.3 trillion reserve barrels of oil na untap, hindi pa nagagamit. Ang pumapangalawa dyan, ang Venezuela. They have 302 billion. Mas mataas ng konti sa Saudi Arabia. Alam niyo po ba na ang pinakamahal na proseso ng langis ay ang Venezuela? Sila ang may pinakapangit na langis. Sila ang may pinakamaruming langis
sila ang may pinakatik na langis, mahirap iproseso. So mas mahal i-produce ang langis ng Venezuela kumpara sa langis ng Saudi Arabia at ng Amerika. So it's not all about oil. Hindi lang dun yun. It's all about security and cutting the security risk of American people sa laban sa mga threat na kalaban ng Amerika. At doon sa mga nagrarally-rally dyan sa atin sa Pilipinas na hands off daw po, huwag kayong makisawsaw. Hindi nyo alam mga pinagsasabi nyo. Dahil yung mga Venezuelan, kung manunood kayo sa TV, subukan nyo lang, Venezuelan, i-search ninyo, makikita nyo, nagre-rejoice sila. They go out on the street. Nagsasaya sila dahil nakalaya na raw sila. Maririnig nyo, they say, "Thank you Lord, we are free now." Alam nyo ba nung pinalayas ng mga Pilipino si Marcos, nang walang masyadong namatay, nag-rejoice ang buong mundo rin na kinilala ang people power. Balikan natin yan. Kasi yun ang totoo eh. Kinilala ng ibang bansa ang people power ng Pilipinas nung pinaalis yung sinasabi na diktador na si Marcos. Nirespeto tayo ng ibang bansa. Sinabi ba ng ibang bansa na get out, ganyan? Hindi, wala. Pero bakit kayo ayaw ninyong magsaya doon sa mga tao na hindi na ngayon i-oppress ng kanilang presidente? Dapat magsaya din tayo para sa kanila dahil sila yung nakakaranas talaga ng paghihirap. Yung bansa nila, yung mamamayan nila. So it's not all about oil, mga friend. Partly is oil because it's the bargaining. Pero it's not all about oil. Ang talagang dahilan is the security of the Americans. Dapat yan ang maintindihan. Yung sinasabi kasi ng China, ng Russia, ng iba-ibang mga kalaban ng Amerika na it's all about oil, yun lang kasi ang pinapasok nila sa inyong mga kaisipan. Hindi nila sinasabi sa inyo yung big picture, yung mas malaki. Okay, mga kamista, eto na tayo. Balikan natin si Belgica. Ang sabi niya, kung pwede raw kuhanin po ni President Trump si dating President Duterte. Ito lang masasabi ko, masyado kang ilusyonado, Belgica. Hindi mangyayari yun. Walang pakialam si Trump sa problema ni Duterte diyan sa ICC. Wala siyang pakialam sa problema ng mga maka-Duterte. He doesn't care. Hindi mangyayari yun. Taga mo yan sa bato. Yan ang katotohanan. Kaya huwag ka nang sumulat-sulat na kung ano-ano at gusto mo pa na ipinaghahambing mo pa na dapat parehas na litisin si Bongbong Marcos at saka si Digong. Si Digong lang ang lilitisin kasi siya ang nasa ICC. Kaya magtigil ka na. Okay mga kamista, hanggang dito na lamang. Medyo napahaba kasi kailangan ko talagang i-elaborate na mabuti. And I hope na liwanagan kayo doon sa in-explain ko sa inyo. So kayo mga kamista, paki-subscribe, like and share na lang para mas maraming makaalam na hindi talaga nalalaman ng mga tao na akala nila langis lang ang pinag-aawayan dito. Hindi po yung totoo. Seguridad din po ng bansang Amerika. At isang presidente ang gumawa noon para sa kanyang mga tao. Akala nyo lang maraming galit kay Trump. Marami. Oo, siyempre. Tawag dito. Hindi naman siya perfecto eh. Maraming galit din sa kanya, pero maraming may gusto rin sa kanya. Yan ang katotohanan din. Hindi siya magiging presidente kung galit lahat sa kanya. Nanalo siya kasi marami ring pumabor sa kanya. At sa sitwasyon ngayon, ang seguridad ng Amerika ang kanyang pinoprotektahan. At ikaw, kahit ikaw ang presidente ng Amerika, hindi mo na naisin na mapunta sa bakuran mo o sa tabing bakod mo ang mga bansa na alam mong magiging security risk mo pagdating ng panahon. Madali kang magagapi pag nagkaroon ng problema. That is the law of securing your own country. Mga kamista, hanggang dito na lamang. I hope may natutunan kayo at naipaliwanag ko na mabuti yung dapat kong sabihin.
Maraming pong salamat at sana po kung nagustuhan yung video ito, paki-share na lang po sa iba para malaman din po nila kung ano yung totoong dahilan. Maraming salamat po. God bless po sa ating mga kaibigang Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. God bless us all.